Mabuhay! Welcome sa ating pagsusuri kung saan hihimayin natin ng walang kinikilingan ang isang napaka-eksplosibong written statement na isinumita mismo sa United Nations. Tatalakayin natin ang mga mabibigat na claims dito tukol sa International Criminal Court o ICC at kung paano ito daw konektado sa lokal na politika natin dito sa Pilipinas. Gusto ko lang linawin agad nandito tayo para himayin kung ano ba talaga yung laman ng mismong dokumento, okay? Hindi tayo pumapanig o nagsasabing ito ang absolute truth. Kumbaga, ina-explain lang natin kung ano yung eksaktong sinasabi nila. Kaya naman ngayong araw, gamit tayo ng anatomya ng isang paratang na approach. Titingnan natin yung kontrobersyal na UN submission kung paano nila piniprame ang kaso sa ICC, yung sinasabing 20 milyong pesong suhol, yung pondo daw para sa political sabotage, at syempre, ang election endgame para sa 2028. Let's go! Simulan na natin sa unang bahagi ang controversial na UN submission na ito. Ano nga ba talaga ang source document natin dito? As you can see, isa itong opisyal na dokumento ng UN Human Rights Council. Isinumite ito ng isang non-governmental organization na tinatawag na International Career Support Association o ICSA. At tingnan nyo yung petsa, ngayong araw lang talaga ito, May 19, 2026. Official na nanggaling sa formal na proseso ng UN. So ano bang laman nito? Ang buong focus ng statement ay nakasentro kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon mismo sa text, 81 years old na daw ang dating presidente at nakakulong sa ICC Detention Center sa The Hague sa loob ng higit na 14 na buwan. Ito yung pinaka-baseline fact na inilalatag nila bago sila bumato ng mga nakakagulat na paratang. Dito na tayo sa ikalawang bahagi, framing the ICC case. Paano nga ba nila ipinapaliwanag ang mga nangyayari sa likod ng detensyong ito? Para magets natin yung pinakapunto ng dokumento, kailangan nating tingnan ang timeline na ito. Pansinin niya gumagawa sila ng direktang koneksyon mula sa pag-aresto kay Duterte noong March 2025, diretsyong-diretso hanggang sa darating na Philippine presidential election sa 2028. Parang sinasabi nila na ang mga legal na hakbang ngayon ay direktang nakatali sa politika natin in the future. In fact, giit ng mga sumulat nito, ang pag-usad daw ng kaso papunta sa formal trial phase ay hindi naman talaga tungkol sa international justice. Bagkus, at heto ang eksaktong ginamit nilang term isa raw itong highly politicized surrender na sinadya talaga para patahimikin ang oposisyon. Inaakusahan ng dokumento na ang lahat ng ito ay pakana umano ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At makikita ninyo rito ang pinakasentro ng kanilang akusasyon, ginagawa raw kasing sandata o wini-weaponize ang mismong ICC para gamitin sa domestic political warfare. Isipin niyo yun, ang claim nila is yung mismong mekanismo ng international law ginagamit lang daw as a tool para sa lokal na pamumulitika dito sa Pilipinas. Okay, pumunta naman tayo sa ikatlong bahagi kung saan yung mga high-level international claims ay nagiging sobrang espesifiko at lokal. Pag-usapan natin itong sinasabing 20 million peso bribe. Sinasabi kasi sa submission na inalok daw ng 20 milyong piso or roughly around $325,500 ang bawat miyembro ng House of Representatives. Bawat isa. Hindi biro yung halagang yan, di ba? At ito raw ay kapalit ng isang napakasensitibo at mabigat na butong politikal. Bakit daw sila sinusuhulan? Ayon sa text, ito raw ay isang lantarang bayaran para i-impeach si Vice President Sara Duterte. At alam nyo ba kung anong isa sa mga pinaka-mind-blowing na detalye dito? Kung saan galing yung info? Official daw itong inireport ni Representative Leandros Ligarda Leviste matapos mismo itong unang ibunyag ng sariling kapatid ng presidente na si Senator Imay Marcos. Diba talagang masalimuot na kwento ang inilalatag ng report na ito? Ngayon, mapapaisip ka talaga. Ika-4 na bahagi, financing political sabotage. Saan naman kaya kukunin yung ganun kalaking pera para punduhan nitong sinasabing political coercion? Dito pumasok yung isa pang nakakalulang claim. Para daw punduhan yung mga suhol, kinukuha raw ang pondo mula sa mga critical na infrastructure ng Estado. Tinukoy mismo ng dokumento ang halagang 545.6 billion pesos o halos $9.24 billion ng national budget. Literal na inaakusahan ng dokumento na aktibong ninanakaw ang kaban ng bayan.
Sistematikong nilista ng mga authors ang 4 na area ng sinasabing pandarambong na ito. Una, bilyon-bilyon daw ang napupunta lang sa mga contractor monopolies para sa mga urgent flood control projects na tinawag nilang mga ghost projects. Ikalawa at ikatlo, mayroon daw kahina-hina ng pagkaubos ng pondo ng SSS pati na rin sa National Healthcare and Development Funds. At ang ika-4, get this, nagkakaroon daw ng agresibo at irregular na pag-liquidate o pagbenta sa mismong sovereign gold reserves ng bansa natin. Kumbaga, pag pinagsama-sama natin ito, talagang napakadilim na larawan ng pamamahala sa pera ng bayan ang ipinipinta ng dokumento. At dahil diyan, pasok na tayo sa huling bahagi, the 2028 election endgame. Paano nga ba kinokonekta ng dokumentong ito yung mga issue sa pera at batas papunta sa isang malaking political motive? Simple lang daw ang ultimate goal. Ayon sa dokumento, ang buong kampanyang ito, yung pagsuko kay dating Pangulong Duterte sa ICC, yung pamimigay ng sohol sa Kongreso, at yung paglima sa pondo ng bayan, lahat daw ito ay idinisenyo para wasakin ng political influence ng pamilya Duterte at para legal na ma-disqualify si Vice President Sara Duterte sa pagtakbo sa 2028 presidential election. The whole shebang is for 2028 according to them. At lantarang sinagot din ng text kung bakit nangyayari ito. Ito ay dahil daw sa overwhelmingly superior national popularity rating ni Vice President Sara Duterte kumpara sa political standing ng paksyon ni Marcos. Ayon sa claim, yung mismong labis na kasikatan niya ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng sunod-sunod na atake para isabotage ang kanyang pamilya. So, sa huli, maniwala man tayo o hindi sa mga mabigat at nakakagulat na akusasyong inilatag dito. Isang bagay ang sigurado. Ang dokumentong ito na isinumite sa UN ay talagang nakakapukaw ng isipan. Pinipili tayo nitong magtanong ng isang napaka-critical na bagay tungkol sa global stage. Kailan nga ba tumatawid ang international justice para maging isang kasangkapan na lang sa domestic political warfare? Isang malaking katanungan na dapat nating pag-isipan. Maraming salamat sa pagsama niyo sa akin sa paghihimay na ito. At sana'y mas naging malinaw na sa inyo kung ano ba talaga ang nilalaman ng kontrobersyal na ulat na ito. Hanggang sa muli,